Our Daily Bread, April 29, 2024, by Marvin Williams, that entitled, Pray and Watch. For today's scripture, we have Ephesians, o mga taga-Efeso Kapitulo 6, versikulo 10 hanggang 20. Mga sandatang kaloob ng Diyos, sabi dito, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita at kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balita. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo at ngayon nakabilanggo. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang, gaya ng nararapat. Papuri sa Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang dakilang mga salita. And the statement states like this: when fighting spiritual battles, believers in Jesus should take prayer seriously. A Florida woman found out how dangerous it can be. However, to practice it unwisely. When she prayed, she closed her eyes, but while driving one day and praying with eyes shut, she failed to stop at a stop sign, flew through an intersection and went off-road into a homeowner's yard. She then tried unsuccessfully to back off the loan. Though not injured, she was given a police citation for reckless driving and property damage. This prayer warrior missed a key part of Ephesians 6:18. Be alert. So sabi dito, sa mga oras na tayo ay nasa digmaang spiritual, nararapat na tayo ay manalangin ng seryoso. Example na dito daw ay ang isang babae sa Florida na napatunayan kung gaano kadelikado kapag hindi natin ito naintindihang maigi. Sabi doon, nagpray daw itong babae habang siya ay nagmamaneho ng kanyang sasakyan nang nakapikit ang kanyang dalawang mata, gaya ng kung paano siya nagpe-pray kapag di siya nagda-drive. Nakaligtaan niyang tumigil sa isang stop sign at nagdire-diretso siya sa intersection hanggang sa masagasaan niya ang isang bakuran. Hindi man siya lubang na sugatan, nakasuhan naman siya ng reckless driving o walang pakundangang pagmamaneho at property damage o pamiminsala sa mga ari-arian. Ang babaeng nananalangin na ito ay nakaligtaan ng importanteng parte ng Efeso 6:18 na ang sabi ay be alert o maging alerto. To continue, as a part of the whole armor of God in Ephesians 6, the Apostle Paul includes two final pieces. First, we should fight spiritual battles with prayer. This means praying in the Spirit, relying on His power. Also, resting in His guidance and responding to His promptings
prayer, all kinds of prayers on all occasions. Second, Paul encouraged us to be alert. Spiritual alertness can aid us in being prepared for Jesus' return, gaining victory over temptation, and interceding for other believers. Bilang parte ng kabuuang baluti ng Diyos, sa Efeso 6, isinama ni Apostle Pablo ang dalawang huling bahagi. Ang una ay nararapat tayong lumaban sa spiritual na digmaan sa pamamagitan ng panalangin. Ang nais nitong iparating ay ang pagdarasal, ang kapangyarihan at ang pagiging panatag sa patnubay ng Diyos, lalong-lalo na ang pagtugon sa Kaniya sa lahat ng panahon. Ang ikalawa, be alert o maging alerto, sapagkat ito ang nagpapanatili sa atin habang nagbabantay at nag-aantay sa pagbabalik ni Jesus. Maging sa pagsiguradong makakamit ang katagumpayan laban sa temptasyon ng mundo. At lalong-lalo na, tutulungan tayong mamagitan para sa mga mananampalataya. As we fight spiritual battles daily, let's permeate our lives with a prayer and watch, approach combating evil powers and piercing the darkness with the light of Christ. Sa patuloy na pagharap natin sa mga pakikidigma araw-araw, siguraduhin nating nasa sa atin ang pagdarasal at pagbabantay ng alerto sa mga paparating na manunubok ng mga masasama. At magalak tayong iwagayway ang liwanag ni Kristo sa gitna ng palagiang pagbabadya ng kadiliman. Hindi natatapos ang mga pagsubok, dagdag yan ang dagdag. Kaya't kung hindi natin isusuot ang baluti ng ating Panginoon sa pagharap sa mga ito, paniguradong lalagapak tayo. Sa mga oras na feeling mo, hindi na gumagana yung armor, tumawag tayo sa ating Diyos at tayo'y kanyang pakikinggan at ililigtas. Panatiliin lamang natin na ang ating pananampalataya ay nag-aapoy para sa Panginoon. Let us ask God to help us to watch and pray for ourselves and others. God bless everyone.